Ang nakaraan. Labis ang pagkagulat nitong si Jessica sa pagpasok ng Margarito sa kanyang kwarto. Kaya naman sumigaw ito at bigla na lamang lumabas ang lalaki. Kaya naman naging mapagmatsyag na ang babae, lalo na at wala sa mansyon ang kanyang asawa. Araw-araw pumapasok sa eskwelahan itong si Jessica, pero walang paramdam sa kanya itong si Miguel. Ganon pa man, marahil ganito na talaga ang kanyang papel sa mansyon. Mabuti na lang at nakakausap niya itong si Yaya Miding at Kuya Benji. Nagring ang telepono kaya naman sinagot ito ni Jessica. Hello, magandang araw. Jessica, ang Daddy Ramon mo ito. Sir Ramon, sino pong kailangan ninyo? Jessica, wag mo na akong tawaging sir. Daddy Ramon na, okay? Wala nang ikinasal kayo nitong si Miguel. Kabilang ka na sa pamilya namin. Nasaan si Miguel? Dad, mula nung umalis kayo, palaging doon na sa opisina nanirahan si Miguel. Ano? Bakit niya sinasabi sa akin? Dapat magkasama kayong dalawa. Dad, hindi ko naman pumapilit si Miguel kung ayaw niya makasama ko. Hindi pwede yan, Jessica. Dapat tanggapin niya ang katotohanan na mag-asawa na kayo. O sige na, ibababa ko na ang tawag dahil tatawagan ko sa office. Oh, sino naman ang kausap mo sa phone? Sad naman yung Margarito sa kanya. Yung daddy mo tumawag. Ano, si daddy? Bakit hindi mo ako tinawagan para naman makausap ko siya? Masyado ka kasing papapel dito sa bahay samantalang sapid ka lang naman dito. Huwag mong sabihin na gusto mo ring akitin ang daddy namin. Margarito, wala akong balak na agawin ang mga pagmamayari ninyo. Mabuti naman at alam mo yan. Hindi ako papayag na isang sampid na babae kagaya mo magiging tagapagmana. Alam mo, magiging masaya kami kapag umalis ka sa mansyon na ito. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo, kaya ngayon pa lamang umalis ka na. Bumalik ka na sa lungga kung saan ka galing. Magkano bang gusto mo? Kalahating milyon? Huwag kang magalala, Margarito. Hindi ko kailangan ng mga pera nyo. Alis na ako dito sa bahay. Hindi na kinaya pa na Jessica ang pananakot at pang-insulto nitong si Margarito sa kanya. Kaya naman, kinabukasan ay nakapagdesisyon nitong si Jessica na magpatid na lamang kay Kuya Benji sa may labasan para sumakay na lamang ito ng jeep. Naku Ma'am Jessica, baka naman pumagalit sa amin ito si John Ramon dahil hindi ka naman pinagilan. Yaya Miding, Kuya Benji, salamat sa inyo pero tama naman si Margarito. Sampid lang ako dito. Hindi naman ako gusto ni Miguel eh. Dahil doon ay tuloy na ngang umalis itong si Jessica sa mansyon at mula itong tumira sa isang inupahang kwarto. Marahil ito talaga ang buhay niya bilang isang talunan. Mula sa kwartong inupahan ay tumawag siya sa kanyang mga kaibigan na bumalik na ito sa kanyang lugar. Isang umaga doon ay naglakad papasok sa eskwelahan ang babae. Nakita niya ang dalawang kaibigan na naghihintay sa kanya sa tapat ng gate. Labis ang saya ng mga ito pero sa isang saglit lamang ay biglang nahilo itong si Jessica at naging dahilan para siya matumba. Tulong! Tulong, guard! Sumigaw ang kaibigan. Mabuti na lang at agarang rumisponde ang mga guard ng campus kaya nadala ito sa klinik ng eskwelahan. Jessica, ano nangyari sa'yo? Bakit ka biglang nahimatay? Ewan ko Agnes, Crisel, ngayon ko lamang ito naranasan eh. Hindi ka kaya buntis, Jessica? Naku, wag naman sana. Ngayon pang umalis na ako sa mansyon. Hindi ko masikmura ang ugali ng kapatid ni Miguel. Isa pa, lagi na sa office ang asawa ko at walang time sa akin. Isang malaking eskwelahan ang pinapasukan ng magkaibigan. Kaya meron ito doong private doctor na siyang nakaschedule sa eskwelahan. Doc, kumusta po ang kaibigan namin? Nako, Miss Jessica. Hindi ko alam kung matutuwa ka dito o matanggap mong totoo. Doc, ano bang ibig sabihin? Miss Jessica, it's positive. You are 3 weeks pregnant. Ano? Hindi ito maaari, Doc. Iha, hindi ko alam kung nasa plano ito pero walang kasalanan ng baby dito. Wow, congrats Jessica. Huwag kang na mag-alala dahil narito naman kami ng kaibigan mo para tumulong sa'yo. Hindi mo ba ito papaalam sa asawa mo? Crisel, Agnes, hindi ko ito papaalam sa kanya dahil paniguradong walang balak sa Miguel na panagutan ako. Hindi pwede yun, Jessica. Kailangang malaman ito ng lahat, lalo na si Don Ramon. Please Agnes, Crisel, huwag niyo nipalam sa kanila. Gusto kong tahimik ang buhay ko. Kakayanin ko itong alagaan at palakihin ang batang ito.
Samantalang tumawag naman sa office itong si Don Ramon. Hello? Miguel, ano itong nabalitaan ko? Hindi ka daw umuwi sa bahay? Pinabayaan mo itong si Jessica? Dad, hindi naman kasi nakatulong sa negosyo ang babaeng yon. Isa pa, hindi ko rin naman sinasadya na mangyari ang bagay nun sa amin. Bakit ganyan katigas ang ulo mo, Miguel ha? Basta dad, kung matitiis niya ako, manatili siya sa bahay. Basta dad, kung matitiis niya ako, manatili siya sa bahay. Pero kung hindi, malaya siyang umalis. Sige na dad, may trabaho pa ako. Ilang araw ang nakalipas ay napauwi itong si Miguel sa mansyon. Yaya Miding, nasaan si Jessica? Naku sir, wala na po si Jessica dito. Naku Sir Miguel, wala na po si Jessica dito dahil… Naku Sir Miguel, wala na po si Jessica dito eh. Pinigilan namin pero talagang ayaw magpaawat eh. Si Margarito nasaan? Ayun po sa kanyang kwarto. O sige na, akit mo na ako sa kwarto ko. Masaya itong si Miguel dahil sa wakas ay sumuko na rin itong babae. O kuya, narato ka pala. Sayang, hindi mo na naabutan pa ang asawa mo. Alam mo bang, ang kinis pala ng asawa mo? Ano ang ibig mong sabihin Margarito? Wala lang. Pinapasok na niya ako sa kanyang kwarto. At wala akong masabi. Tarantado ka Margarito. Pati ba sa Jessica pinatos mo pa? Kuya, alam ko namang wala kang gusto sa kanya hindi ba? Kung pwede lang sana, ibigay mo siya sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Wala ka ba talaga magawang matino Margarito ha sa buhay mo? Sumusobra ka na. Kuya, alam ko naman na wala kang gusto sa kanya eh. Kaya ibalato mo na sa akin. Natutuwa pa ako. Biglang sinapak ni Miguel itong si Margarito. Wala kang kwenta Margarito. Kuya, ikaw ang walang kwenta dahil sinasaktan mo ang babaeng iyon. Umalis na lamang si Miguel. Samantalang hawak-hawak naman ni Margarito ang kanyang pisngi dahil sa sobrang sakit nito sa suntok mula kay Miguel. Lumipas ng 5 buwan. Napilitang tumigil sa pag-aaral ito si Jessica. Alam niya kasi sa kanyang sarili na medyo nahirapan siya dahil sa kanyang sitwasyon. Mabuti na lang at nariyan pa rin ang kanyang mga kaibigan upang tumulong sa kanya. Naglalakad noon si Jessica patungo sa palengke para mamili ng mga prutas na para sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na magkita sila doon ni Miguel habang napadaan ito. Ikinagulat ng lalaki dahil malaki na ang tiyan nitong si Jessica kaya naman ay agad niya itong hinintuan. Jessica, pumasok ka sa loob. Anong ginagawa mo Miguel? Hindi ba wala ka namang pakialam sa akin? Sinasabi ko na nga ba sa'yo eh. Nakipaglandian ka sa ibang lalaki. Yan na ba ang bunga ng pagtataksil mo sa akin? Biglang sinampal na Jessica ang lalaki. Anong pinagsasabi mo Miguel ha? Nakuha mo lang ang pagkababae ko tapos ngayon sasabihin mo sa akin sa harapan ko na may iba akong lalaki. Kung wala kang ginawa sa akin noon, dapat hindi ganitong buhay ko ngayon. Dapat sana mag-aaral pa ako sa kolehiyo, matupad ko ang mga pangarap ko sa buhay. Pero dahil sa bata na ito, sinapupunan kong ito, mawawala ang pangarap ko. Pero ayos lang yun. Wala kang pakialam dito, di ba? Kaya ako na ang gagawa nitong paraan para lumaki ang batang ito. Sandali lang Jessica. Anong ibig mong sabihin? Akin ang batang yan? Miguel, kanino pa? Kundi sa'yo pero alam ko naman na isa kang irresponsableng lalaki, di ba? Akma na babae itong si Jessica. Huwag kang malis Jessica, pakiusap. Sorry kung naging matigas ang puso ko sa'yo. Pero ang totoo, noong hindi kita nakita na ilang mga buwan, hinahanap kita. Narealize ko na nagkamali ako. Tama si Daddy. Ginawa ko ito, dapat ko itong panindigan. Nakausap ko si Margarito. Sorry sa naging asal ng kapatid ko. Hindi niya yun maulit pa. Gusto kong bumalik ka sa mansyon. Ibalita natin kay Daddy na magkabibig na tayo. Tiyak na maging masaya siya. Sakto at pauwi na rin siya galing sa ibang bansa. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Babawi ako sa'yo. Mahal kita. Ang totoo, hindi na kita makalimutan pa mula noon. Pero talagang nangingibabaw talaga yung pride ko kung bakit yun nangyari sa atin. Pero I know na kung gaano kita kamahal ngayon kaya sorry talaga. Pero now I know kung gaano pahalaga na minamahal. Sana Jessica, tanggapin muli ako. Miguel, ang totoo, ayaw kong lumaki ang anak ko na walang ama. Pwede naman nating itama ang lahat, hindi ba? At magsimula tayo ng bagong buhay.
kasama na magiging anak natin. Bagamat mayaman ang pamilya ng mga ito ay laking pagkamangha nila dahil mas higit pa sa yaman nila ang nakamit ni Jessica. Salamat Agnes, Crisel dahil nakadalo kayo sa akin dito. Paano yan friend? Tutuloy pa bang mag-aaral mo? Oo naman. Kapag isnilang ko ng baby na ito, babalik ako sa eskwelahan. Ngayon pang nagkamabutihan na kami ng asawa ko. Wow ha? Asawa talaga? Siyempre. Kahit nagalit ako sa inyong dalawa noon dahil sa nangyari sa akin, but then nagpasalamat ako sa inyo dahil sa naging buhay ko ngayon as unexpected sa buhay ko. Nagyakapan ng tatlong magkaibigan. Minsan sa buhay natin, yung tipong wala ka ng pag-asa pero magugulat ka na lamang na meron ka pang mga kaibigan na handang tumulong sa iyo pagdating man sa mga kagipitan sa buhay. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Saan ka mang sulok ng mundo naroon ngayon, lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat at paalam.